Patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay sa burol ni Senator Miriam Defensor Santiago sa Cathedral Grotto ng Immaculate Conception sa Cubao, Quezon City. Maging mga dati niyang nakaalitan, dumalaw din. Sa kabila nito, hindi naman naiwasang maglabas ng hinanakit ng asawa ni Senator Santiago na si Attorney June Santiago. Anya, ang mga papuri at pagmamahal sa senadora, sana raw na ipakita nung siya'y buhay pa. Live mula sa Cubao sa Quezon City, may report si Trisha Zafra. Trisha. Ma'am Jess, mahaba pa nga rin ang pila ng mga kababayan natin na gustong makiramay sa mga naulila ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Emosyonal na humarap sa media si Attorney June Santiago ngayong araw, bakas sa kanyang pagdadalamhati para sa asawang nakasama niya ng 40 taon. Nalulungkot ako dahil sa pagpanaw ni Miriam. Sa gitna ng pagbuhos ng mga pagkilala at pagbibigay-pugay sa senadora, naglabas ng hinanakit si Attorney Santiago. Yung pagmamahal, pangalawa, ang pagmamahal at pagpuri sa kanya. Sana nagagawa kung buhay pa siya. Dahil ang buhay niya, kamukha ni Presidente Duterte, binuhos nila sa pagsisilbi sa bayan at sa mga tao. Pero nung buhay pa siya, hindi nabigyan ng ganung kwan. Maraming grupo na mula noon hanggang ngayon, solid daw ang suporta sa dating senadora. Ilan sa kanila ang dumating sa burol ng nakapula. Paborito raw kasi ito ng senadora dahil saksi ang kulay sa ligawan nila ng kanyang asawang si Attorney June. Kasi nung nililigawan daw siya ni Sir, niline up yung hallway ng dorm, potted red roses. That's why she loves red roses. That's why ang nasa palibot ay red roses. Pula rin ang naging kulay ni Senator Santiago noong panahon ng kampanya. Isa ang Youth Reform Movement sa mga nakasama ni Santiago sa huli niyang pangangampanya. Nakita raw nila ang kahanga-hangang personalidad ng senadora. Palaban pero hindi raw matatawaran ang kabaitan. Yung point na magpasalamat siya sa amin personally, yakapin niya kaming lahat, sabihin niya kung gaano kasaya yung puso niya, kahit alam namin na sa loob-loob niya is masakit talaga. Si Senador Bongbong Marcos na naging running mate ni Santiago, humanga raw noon sa katatagan ng dating senadora kahit pa may iniinda itong sakit. Nung ginawa ng Diyos yan, hindi nalagyan ng kambyadong paatras eh. So puro pasugod, puro palaban. Kaya ganun, kahit na sa kampanya, kahit na may karamdaman na siya at medyo kailangan niyang alalayan, tuloy-tuloy pa rin. Hindi niya ayaw niyang umatras, ayaw niyang tumigil. Isa si Marcos sa mga unang dumalaw kagabi sa burol, kasama sina dating Candaba, Pampanga Mayor Jerry Pelayo, Congressman Rudy Fariñas, Congressman Sonny Belmonte at Pia Cayetano. Alas 6:30 naman ngayong gabi dumating si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa burol. Isa si Aguirre sa mga personalidad na kinagalitan noon ni Santiago sa impeachment court nung litisin si dating Chief Justice Renato Corona. Nagpahayag ng panghihinayang si Aguirre dahil hindi man lang daw sila nagkaayos ng senadora bago ito pumanaw. Lesson, pag nagkaroon kayo ng kagalitan, huwag mo nang hintayin tulugan mo lang but reconcile with each other as soon as possible. Nakiramay din ang asawa ni dating Chief Justice Corona na si Cristina. Matatanda ang isa si Santiago sa mga bumotong not guilty kay Corona. It is really a loss to our country. She's a very principled public servant. So we really wanted her to live longer. We prayed for her. Nagtungo rin sa burol ang mga kapwa babaeng lingkod bayan ni Santiago, gaya ni Ilocos Norte Representative Imelda Marcos, Vice President Leni Robredo, Ombudsman Conchita Carpio Morales at Pampanga Governor Lilia Pineda. History will always remember Senator Miriam Santiago as one of the most outstanding leader of our country. Bumisita rin sina dating Defense Secretary Gilbert Teodoro, dating Congressman Nery Colmenares at Presidential Legal Advisor Salvador Panelo. Sa issue ng US military bases, kasama namin si Senator Miriam Defensor Santiago.
And Senator Miriam Defensor Santiago, if there are two words to describe her, it's palaban, which is of course trademark din namin. And sa sakit niya, palaban siya. Sa lahat ng issue, palaban siya. At dahil palaban siya, the other word is pag-asa. We've been good friends. Well, she has good qualities of being a public official. She is a feisty senator. She has principles. And we lost a good leader. Ma'am Jess, ilan pa sa dumating ngayong gabi sina dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada, si Budget Secretary Ben Jocno, si dating Senador Teofisto Ginggona, si Representative Harry Roque, si dating Ilocos Sur Governor at ngayon ay Narvacan Town Councilor Chavit Singson at maging ang aktor na si Baron Geisler. Pati na rin pala si dating Solicitor General Agnes de Vanadera. Kanina nahinga natin ng pahayag si dating Pangulong Aquino at sabi niya nag-iwan daw ng hindi malilimutang marka sa mga Pilipino si Senador Santiago at nag-ambag daw ito ng malaki sa maturity ng ating political system. Samantala, Ma'am Jess, kanina sa maikling panayam natin kay Attorney Panelo, sinabi niya na bukas daw ay planong dumaan dito o bumisita ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ma'am Jess? Trisha, liwanagin lang natin, no? Kasi nandyan ako kanina at nakausap ko yung isa sa mga kapatid ni Senator Santiago. She did not die of cancer daw. Ang nangyari, nagkaroon ng infection ng senadora at napunta yung infection sa dugo. I think that should be clarified, no? Oo nga, Ma'am Jess, at sinasabi rin ng kanilang pamilya o ng pamilya ni Senadora Santiago ay naging mapayapa yung kanyang pagpanaw, no, habang siya ay natutulog. Ma'am Jess? So, ang public viewing tuloy-tuloy lang ito, Trisha, kasi weekend bukas, baka mas lalo pang dumami ang tao, no? Tama ka dyan, Ma'am Jess, 24 oras pa rin yung public viewing hanggang bukas, pero pagdating sa araw ng linggo, bago yung huling misa, bago siya dalhin sa Loyola Memorial Park, yan ay 1:00 ng hapon, yun na yung magiging cut-off para sa public viewing. So kailangan yung tandaan ng ating mga kababayan at pagkatapos ng misa ng 1:00 sa araw ng linggo ay ihahatid na nga sa Loyola Memorial Park para sa kanyang funeral si Senador Santiago. I understand the family ayaw nila ng anumang necrological services given the short number of days lang, no, na nung burol tapos ililibing na siya sa Sunday na rin. Magkaganyan man, Ma'am Jess, kanina nakausap natin yung dating media officer o staff ni Senadora Santiago at ang sabi niya bukas 10:00 pa lang daw ng umaga magkakaroon na raw ng mga serye ng misa dito sa kanyang burol. Marami raw kasing mga talagang nagmamahal sa Senadora na nais magbigay daw ng pugay sa yumaong public servant. Ma'am Jess? Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.